Sa may paanan ng isang mabulaklak na burol sa San Rafael, Rizal, nakatayo ang isang mansyon na may mataas na itim na gate, may mga haliging marmol at taniman ng rosas na tila perpektong inayos gamit ang panukat. Dito araw-araw, gumigising si Lia Ramirez, isang dalagang 25 anyos na katulong sa pamilya Aragon. Mahigit 2 taon na siyang naninilbihan sa mansyon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay sa katahimikan at lamig ng lugar. Ibang-iba ito sa bahay nila noon sa probinsya. Maliit, masikip, pero punong-puno ng halakhak at pagmamahalan, kahit kapos sa pagkain. Si Lia ay isa sa mga pangunahing kasambahay ng pamilya, ngunit mas madalas siyang naka-assign sa 3rd floor kung saan nakatira si Sebastian Aragon, ang tanging anak ng yumaong business tycoon na si Victor Aragon. Si Sebastian ay 28 anyos, seryoso, matipid kung magsalita, at kilala sa larangan ng real estate at technology investments. Matangkad, maputi, at palaging naka-Amerikana kahit hindi umaalis ng bahay. Sa unang tingin ay parang malamig siyang tao, at totoo nga, hindi ito madaldal at bihira lamang umiti. Ngunit sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang batang bilyonaryo, napapansin ni Lia ang mga mumunting kabaitan nito. Hindi ito nagyayabang, hindi rin ito namimintas ng auhan. At higit sa lahat, lagi itong nagbibigay ng tamang sahod, may overtime pay, at paminsan-minsan, bonus na walang kasamang paliwanag. Isang araw, habang nagwawalis si Lia sa veranda ng 3rd floor, lumapit si Mang Peping, ang hardinero. May dala itong isang lumang plorera na may basag na gilid. "Lia, nakita mo ba ang bagong plorera ni Sir? Napakaganda, pero sabi nila imported daw. Halos 1 linggo pa bago dumating yon," wika ni Mang Peping habang binubuhat ang luma. "Hindi ko po nakita, Mang Peping, pero siguro galing Italy. Lahat ng gamit ni Sir parang galing sa ibang bansa," sagot ni Lia habang nagpupunas ng bintana. "Hay nako, kung ako siguro'y kasing yaman ni Sir Sebastian, baka araw-araw ako nasa beach." Napangiti lang si Lia. Ngunit sa loob-loob niya, may pagdududa pa rin siya sa mga taong mayaman. Noon kasi, iniwan sila ng kanyang ama para sa isang babaeng anak mayaman. Nang mamatay ang kanyang ina sa sakit sa atay, napilitan siyang huminto sa pag-aral at mamasukan bilang kasambahay sa syudad. May mga panahon pa nga na iniisip niyang lumipat ng trabaho. Pero sa kabila ng lamig at katahimikan sa mansyon, hindi siya kailanman minura o pinahiya ni Sebastian, bagay na hindi niya naranasan sa dati niyang mga amo. Isang gabi, habang isinasali niya ang mainit na sabaw ng tinola sa mangkok ni Sebastian, bigla siyang tinanong nito, "May pamilya ka pa sa probinsya?" Tanong ni Sebastian na ikinagulat ni Lia, sapagkat bihira itong magsimula ng usapan. "Opo, pero wala na po akong magulang. May pinsan po ako sa Mindoro, pero matagal na pong hindi nagkikita," sagot ni Lia habang maingat na inilalapag ang tray. Tahimik lang si Sebastian habang tinititigan ng mangkok. Maya-maya tumangulang ito at nagsabing, "Salamat." Para kay Lia, napakaliit ng salitang iyon. Pero sa pagkatao ni Sebastian, malaking bagay na yon. Kinabukasan, habang naglalampaso siya ng sahig sa sala, narinig niyang nagsasalita si Sebastian sa telepono. Nakaawang ang pintuan ng opisina nito kaya't maririnig mo ang bawat salitang binibigkas. "Tell Valerio, I'll sign the deal after we meet again. But make sure the security is tighter this time. I don't want another slip like last month." Napahinto si Lia. "Valerio?" Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung sino ito, pero narinig niya na minsan itong nabanggit sa mga meeting ng amo sa bahay. Isa raw sa pinakamatagal na investor sa Aragon Group. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagpasok at paglabas ng mga bisita sa mansyon. Lahat ay pormal, tahimik at mukhang negosyante. Pero may isang lalaki na tumatak sa isip ni Lia. Isang matanda na may suot na relos na ginto pero laging seryoso at hindi marunong umiti. Siya nga siguro si Valerio, ang tinutukoy sa tawag. Isang gabi, habang nagluluto siya ng adobong manok sa kusina, nilapitan siya ni Yaya Elma, ang matandang kasambahay
na mas nauna pa sa kanya sa mansyon. Leah, mag-iingat ka ha. Alam mo naman ang mundo ng mayayaman, hindi palaging makintabyan. Mas maraming lihim dyan kesa sa kabinet natin. Bakit po, Yaya? Usisa niya habang hinahalo ang kawali. May kutob lang ako. Sa dami ng naririnig kong usapan ng mga bisita, parang may kakaiba. Parang may hinahanap silang hindi lang negosyo. Hindi na siya nagtanong pa. Pero kinabukasan, nang ihatid niya ang almusal kay Sebastian, hindi na niya naiwasang pagmasdan ito. Nakasuot ito ng itim na polo. Nakakunot ang noo habang may hawak na larawan. Larawan ng isang lumang gusali na parang abandonado. Hindi niya alam kung anong koneksyon ng gusali sa mga investors na paroot parito. Pero ramdam niya, may kakaibang tensyon sa paligid. May problema po ba, sir? Tanong ni Leah. Sa wakas ay nagkalaas ng loob. Napatingin si Sebastian, sandaling tumahimik, tapos tumango. Maraming bagay, Leah, pero wala kang dapat alalahanin. Ligtas ka rito. Ngunit sa mga matang iyon, hindi si Leah ang iniisip na maililigtas, kundi ang sarili ni Sebastian sa isang panganib na unti-unting lumalapit. At sa puso ni Leah, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lamang ito trabaho. Lumipas ang ilang linggo mula nang marinig ni Leah ang pangalang Valerio sa telepono ni Sebastian. Ngunit sa halip na humupa ang kanyang kaba, mas lalo itong tumindi. Lalo na nang dumalas ang mga meeting sa bahay at araw-araw ay may bagong mukha siyang nakikitang paruot parito. Lahat sila'y mukhang negosyante, nakabarong, naka-blazer at may manadalang folder o laptop. Pero may mga pagkakataong ang tingin nila sa paligid ay parang hindi lang para mag-obserba, kundi para magtantiya. Lalo na ang isang lalaking hindi niya kilala. May hawak itong baston, ngunit mas maingat tumingin kaysa lumakad. Bawat kilos sa mansyon ay parang mas naging maingat. Ang mga gwardiya sa gate ay doble kung magpatrolya. Minsan, may nadadaanan siyang tauhan ni Sebastian, nakausap sa radyo kahit walang malinaw na emergency. Sa panlabas, mukhang abala lang ang lahat sa negosyo. Pero sa puso ni Leah, parang may bumubulong, may mali. Hindi siya eksperto sa negosyo, ngunit marunong siyang magbasa ng paligid. Noon pa man, sanay na siyang makaramdam kung may panganib. Laking palengke si Leah, sanay tumaya, umamoy ng balita, at sumipat ng tao mula ulo hanggang paa. Kaya hindi siya nagkakamali. May nangyayaring hindi alam ni Sebastian. O baka naman, ayaw lang nitong pansinin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tasa sa opisina ni Sebastian, dumating ang isang kotseng itim. Mula sa loob, umaba ang isang lalaking matangkad, moreno, may suot na maitim na salamin. Hindi ito nungumingiti. Sa halip, dumiretso ito sa security at may ibinulong. Pagkatapos ay agad na pinapasok. Hindi ko pa siya nakikita dati. Mahina niyang bulong habang sumisilip mula sa kurtina ng sala. Napansin din ito ni Mang Peping. Yan si Mr. Calisto, sabi nito habang nagpapalit ng paso sa gilid. Koneksyon daw ni Mr. Valerio. Sabing mga taga-gate, dating sundalo raw sa abroad. Pero bakit kasama sa business meeting? Abay ewan ko. Gagat-labi si Leah habang nakikinig. Dating sundalo? Ulit niya. Oo, at saka parang kilala niya si Sir Sebastian. Pero alam mo, di ko gusto ang ngiti ng taong yan. Parang alam mo yung tipong nakangiti pero may tinatagong kutsilyo sa likod? Simula noon, nagsimula na si Leah ng sarili niyang pagsubaybay. Tahimik, hindi halata. Tuwing may bisita si Sebastian, pinipilit niyang tandaan ang pangalan, itsura at kilos. Dinodrawing niya ito sa likod ng kanyang lumang notebook at sinusulat ang mga oras ng dating at alis ng mga ito. Hindi siya sigurado kung para saan, pero pakiramdam niya, darating ang araw na kakailanganin niya ito. Isang madaling araw, bumangon siya para kumuha ng tubig sa kusina. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang bukas ang ilaw sa silid na dating opisina ng ama ni Sebastian. Isang silid na madalas na nakakandado at bihirang gamitin. Maingat siyang sumilip mula sa gilid. Sa loob ay nandoon si Sebastian, nakatayo sa harap ng isang lumang portret ng kanyang ama. Tila nakikipag-usap dito.
Kung naririnig mo ako pa, hindi ko alam kung tama ba ang pinasok ko. Pero hindi ko hahayaan na maagaw nila ang pinaghirapan mo. Bulong ng lalaki. Hindi na kumibo si Leah. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may biglang bigat na bumalot. Hindi na lang ito tungkol sa kutob. Ito ay tungkol sa proteksyon. Sa isang taong hindi man niya kaano-ano, pero unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso. Kinabukasan, habang naglalaba sa likod ng mansyon, lumapit sa kanya si Edgar, ang bagong gwardya. Tahimik ito, pero may pagkamasayahin. Ate Leah, nakita ko po kayo kahapon sa may gate nung dumaan si Mr. Calisto. Sabi nito habang inaabot ang panyo. Oo, napadaan lang ako noon, sagot niya habang pinipiga ang damit. Mag-ingat po kayo, hindi ko lang po masabi lahat. Pero hindi lahat ng bisita dito ay dapat pagkat. Napakunot ang noo ni Leah. Anong ibig mong sabihin? Wala po, basta po. Lahat ng gumagalaw ngayon may kanya-kanyang agenda. Pero ikaw lang ang mo ang tunay na nagmamalasakit kay Sir Sebastian. Napatigil si Leah sa ginagawa. Hindi ko alam kung dapat ko na bang sabihin sa kanya ang kutob ko. Hindi naman masama ang magdano, wika ni Edgar bago tumalikod. Mas masama kung huli na ang lahat. Gabi na nang muling dumaan si Mr. Calisto. Sa koridor, biglang nagkasalubong sila ni Leah. Tumigil ito, tinanggal ang salamin at ngumiti. Magandang gabi, iha, malalim nitong bati. Magandang gabi rin po, mahina niyan sagot, pilit na hindi nagpapakita ng kaba. Pagkaraan ng ilang segundo, dumiretso na ito sa silid ni Sebastian. Nang makalampas na, napabuntong hininga si Leah. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang bumagsak mula sa bulsa ni Calisto, isang maliit na piraso ng papel. Dinampot niya ito at may nakasulat na oras at address. Warehouse 76, KNR Compound, 3 a.m. Napatingin siya sa orasan, 2:30 na. Bumangon si Leah sa kanyang kama nang walang dalang antok. Hawak pa rin niya ang papel na natagpuan niya mula sa bulsa ni Mr. Calisto. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot, magsumbong o manahimik na lamang. Ngunit sa bawat minuto ng kanyang pagkakatulala, mas lalong dumadalas ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba para sa sarili, kundi para kay Sebastian. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang siya na ang iniikutan ng mundo ng kanyang puso. Hindi man niya aminin, pero sa mga gabing tulad nito, si Sebastian ang iniisip niya bago matulog. At siya ring dahilan kung bakit siya bumabangon. Habang nakahawak sa papel at nakatitig sa madilim na kisame, biglang pumasok sa kanyang alaala ang araw na iniwan sila ng ama niyang si Ramon. 12 taon siya noon. Mainit ang hapon sa kanilang barong-barong sa Bulacan nang lumapit ang kanyang ama na may dalang backpack. Leah, alagaan mo si inay mo, ha? Babalik ako bago matapos ang linggo. Sambit ni Ramon, na hindi man lang tumingin sa kanya ng diretsahan. Tay, saan po kayo pupunta? Inosente niyang tanong noon. Ngunit ang tanong na iyon ay binalikan siya ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, isang dekada ng kawalang ama ang sumunod. Hindi na bumalik si Ramon. Ayon sa mga chismis, may bago na raw tong pamilya. Mas maganda, mas mayaman, at mas karapat-dapat sa pangarap nitong buhay. Matagal bago natanggap ni Leah ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging tagapangalaga ng kanyang inang si Selena na nagkaroon ng komplikasyon sa atay. Habang ang ibang kabataan ay nasa paaralan, siya ay nasa palengke, naglalako ng kamatis, itlog at gulay. Sa tuwing magkasakit ang kanyang ina, siya ang magtatakbo sa health center, magpapakain, maglalaba, at gagawa ng lahat para mapanailing buo ang maliit nilang mundo. Leah, anak, huwag kang matutulad sa akin ha? Sabi ni Selena, minsang hindi na ito makabangon sa banig. Bakit niyo po nasabi yan, Nay? Kasi nagtiwala ako sa pagmamahal ng lalaking hindi karapat-dapat. Ikaw, pumili ka ng taong may konsensya, hindi lang ng pangarap. 3 buwan matapos ang gabing iyon, pumanaw si Selena. Iniwan siya ng mundo na mag-isa. Ngunit hindi siya pinabayaan ng lakas ng loob niya.
Yun ang naging dahilan para tanggapin niya ang alok ng pinsan niyang si Aling Virgie na magtrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Sa unang bahay na pinasukan niya, hindi siya naging masaya. Si Madam Lucrecia ay kilalang matapobre sa kanilang subdivision. Isang beses, nang hindi sinasadyang maibagsak ni Leah ang isang crystal glass, sinampal siya nito at sinabing, "Kahit kailan, hindi magiging marangal ang katulong. Palamunin lang kayo." Umiiyak siyang tumakas mula roon sa tulong ng kapitbahay na driver. Sa pangalawang bahay, si Sir Gennaro naman ang naging problema. Laging lasing at may mga tinging hindi naaayon. Hindi siya nagtagal doon. Kaya nang marinig niyang naghahanap ng kasambahay ang pamilya Aragon, hindi siya umasa. Ngunit nang makita niya ang mansyon at makausap ang matandang among babae, si Doña Herminia, ina ni Sebastian, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ang mga taong may pinagdadaanan ang mas karapat-dapat pagkatiwalaan. Wika ni Doña Herminia habang iniabot ang kontrata. Kahit pa noong una ay tila malayo ang loob ni Sebastian, hindi nito kailanman nilait si Leah. Hindi siya pinapagalitan ng malakas. Hindi rin ito nananakit ng salita. Tahimik lang, pero may respeto. Sa loob ng 2 taon sa mansyon, unti-unti siyang nagbago. Ang dating mahiyain ay natutong magsalita sa harap ng ibang tauhan. Ang dating nagtatago ng opinyon ay natutong tumayo para sa sarili, lalo na't alam niyang tama ang ginagawa. Ngunit sa kabila ng lahat, lagi pa rin siyang tinutulak ng alaala ng nakaraan para manahimik. Hindi siya sanay sa pag-aalaga. Hindi siya sanay maging mahalaga. Kaya nang dumating si Sebastian sa kanyang buhay, isang lalaking may matuwid na prinsipyo, ngunit tila may mabigat na pasan sa balikat. Hindi niya maiwasang makaramdam ng koneksyon. Hindi siya iniibig nito sa salita. Ngunit ramdam niyang sa bawat simpleng pagtango, sa bawat pasasalamat, ay may pagtinging hindi binabanggit. "Hindi ako nararapat," bulong ni Leah minsan habang tinititigan si Sebastian mula sa veranda. Ngunit ngayon, may hawak siyang ebidensyang maaaring makapansalba ng buhay nito. Ang maliit na papel na puno ng tanong at takot. "Warehouse 76, bulong niya. "Anong meron doon at bakit madaling araw?" Naghain siya ng tape kay Sebastian kinaumagahan. Tahimik ang lalaki habang binabasa ang mga dokumento sa harap ng kanyang laptop. Gusto na niyang ibulalas ang lahat ng nalaman niya. Gusto niyang ipakita ang papel, ang mga kutob, ang pagkakakilanlan kay Callisto. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi pa siya handang ipagtapat ang lahat. Hindi pa ngayon. Hindi pa sa araw na ito. Pero darating ang oras at pag dumating iyon, pipiliin niyang huwag na lamang maging isang saksi. Pipiliin niyang maging sandigan. At gaya ng sinabi ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang salita, kundi ang kakayahang ipaglaban ang taong hindi mo inakalang kayang mong mahalin. Maaga pa lamang ay abala na sa loob ng mansyon si Leah. Mula pa kagabi, hindi niya maalis sa isip ang address na nakita niya sa papel na nahulog mula kay Mr. Callisto. Warehouse 76, PNR Compound, 3 a.m. Walang ibang detalye, pero sapat na ito para hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paano niya ito ikukwento kay Sebastian. Hindi rin niya alam kung paano ito makikinig kung wala siyang konkretong ebidensya, puro kutob lamang. Habang sinasampay ang mga bagong laba sa gilid ng hardin, nadaanan niya si Mang Pepeng na tila may iniisip din. "Napansin mo ba, Leah? Kanina pa ang daming delivery truck na papasok sa looban. Hindi naman karaniwan na may ganito karaming galaw ng umaga." Sambit ng matanda habang tinatabas ang damo. "Opo, Mang Pepeng. Napansin ko rin," tugon ni Leah. Parang hindi na ito simpleng mga bisita lang. Parang may inihahanda. Baka may malaking deal na mangyayari. Pero ewan ko ba, may kakaibang kilabot ang hangin ngayon. Natahimik si Leah
lalong lumalim ang kutob niya. Muli niyang nilingon ang mansyon at napansin niyang bumaba mula sa itim na SUV si Mr. Callisto. Kasama nito ang dalawang banyagang lalaki na hindi niya pa nakita. May dalang laptop bag ang isa, habang ang isa naman ay may dalang maletang kulay abong bakal. Kinabahan si Leah. Hindi na ito basta meeting. Ito ay tila plano. At si Sebastian, tila wala pa ring kaalam-alam sa panganib na maaaring bumalot sa kanya. Bandang tanghali, tinawag siya ni Yaya Elma. Leah, sinabihan ako ni Sir Sebastian na maghanda raw tayo ng pagkain para sa bisita niya mamayang gabi. Mag-o-overtime daw tayong lahat. May special occasion ba, Yaya? Tanong niya habang hinahalo ang ginataang kalabasa. Meeting daw nila ni Mr. Valerio. May investor pang galing Amerika ang darating, pero hindi dito sa bahay gagawin. Sa isang warehouse daw sa may Taguig. Napapitlag si Leah. Warehouse? Oo, Warehouse 76 raw. May compound daw sila roon at gusto raw ng mga investors na mas tahimik ang lugar. Halos mabitawan ni Leah ang hawak niyang kutsara. Hindi na siya mapakali. Hindi lang ito kutob na yun. Kumpirmado na. Ang papel na nakita niya ay konektado sa meeting ni Sebastian. At ang lugar, hindi isang opisina. Isa itong warehouse sa looban. Walang CCTV, walang tao, walang saksi. Kinagabihan, habang nakaupo si Sebastian sa veranda, tahimik na naglalakad si Leah. Papunta sa kanya, dala ang kape. Tahimik muna silang dalawa. Si Sebastian ay nakatingin sa malayo, habang si Leah ay pilit nilalabanan ang pag-aalinlangan. Sir, mahinang wika ni Leah habang inalapag ang tasa. Salamat, tugon ni Sebastian. Hindi tumingin ngunit alam niyang nandoon si Leah. Kung hindi po kayo mamasamain, may tanong po sana ako. Tumango si Sebastian. Ano iyon? Tungkol po sa meeting bukas. Sa warehouse. May nabalitaan po kasi ako na baka delikado ang lugar na iyon. Napatingin si Sebastian sa kanya. Saan mo naman narinig yan? May nadampot po kasi akong papel. Nakasulat po roon ang exact address at oras ng meeting niyo bukas. At nakita ko po itong nahulog mula sa bulsa ng isang bisita, si Mr. Callisto. Natahimik si Sebastian. Tila pinag-iisipan niya ang mga salitang narinig. Leah, may gusto ka bang sabihin ng diretsahan? Uminga ng malalim si Leah. May kutubo ako na baka hindi ligtas ang pupuntahan yung lugar. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag, pero parang may binabalak silang masama. Tahimik ulit si Sebastian. Ilang minuto siyang hindi nagsalita, ngunit sa wakas ay umiling siya. Alam ko ang iniisip mo at salamat sa pag-aalala. Pero si Valerio ay matagal ko nang kasama sa negosyo. Wala siyang dahilan para traidurin ako. Marami na kaming pinagsamahan. Hindi na imik si Leah. Ramdam niya ang bigat ng salita ni Sebastian. Puno ng pagtitiwala, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang sinasabi. Hindi ko po layong makialam, pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko na magsalita. Mahinang wika ni Leah. Tumango si Sebastian. Minsan, ang pagiging matapang ay hindi ang pagsuom sa panganib, kundi ang kakayahang magsalita sa kabila ng takot. Salamat sa tapang mo, Leah. Ngunit sa tono nito, alam niyang hindi nito babaguhin ang plano. Kinabukasan, dumating ang araw ng meeting. Maaga pa lang ay abala na ang mga tauhan. May mga bag na pinuno ng dokumento, mga bodyguard na nagsusuri ng mga sasakyan, at si Sebastian na seryosong nakikipag-usap sa telepono habang nakasuot ng itim na suit. Tila wala siyang planong makinig sa babala ni Leah. Bago siya sumakay sa sasakyan, pinigilan siya ni Leah sa gate. Sir, pakiusap po. Kahit ngayon lang, makinig kayo. Huwag niyo pong ituloy ang meeting. Delikado po talaga. Halos mangiyak-niyak na siya. Napatingin si Sebastian sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang bahagyang pag-alob sa mata ng bilyonaryo. Parang nag-aalinlangan. Leah, hindi mo kailangang maghalala. May security ako. At lahat ng ito, parte ng trabaho ko. Minsan, kailangan nating suungin ang panganib para sa kinabukasan. Hindi na siya nakasagot. Napatingin na lamang siya habang unti-unting lumalayo ang sasakyan ni Sebastian papalayo sa gate. Ngunit bago pa man makalampas sa kanto, isang pagsabog ang yumanig sa paligid.
Napahiyaw ang isa sa mga gwardya. Bomba! May sumabog sa kalsada! Agad bumalik ang convoy ni Sebastian. Ang sasakyang dapat sanang sinusundan niya ay nasabugan. Kung hindi siya pinigilan ni Leah, malamang na siya na ang sakay nito. Nagulat si Sebastian. Hindi siya makapaniwala at doon pa lang niya napagtanto na ang babaeng walang anumang titulo sa kanyang buhay ay siyang tanging nadligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Madilim na ang buong paligid nang bumalik sa mansyon si Sebastian matapos ang hindi inaasahang insidente ng pagsabog. Kahit hindi siya direktang nasaktan, ramdam ang tensyon sa kanyang mga balikat. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik na naglakad papunta sa kanyang opisina. Tahimik na pumasok at isinara ang pinto. Ngunit sa bawat kilos niyang iyon, may isang matang mataman na nagmamasid. Si Leah. Nakatayo lamang siya sa may gilid ng hagdanan, pinipigilan ang sariling lumapit. Ngunit sa puso niya'y may kulang na salitang nais sabihin. Salamat at ligtas ka. Ngunit paano ba niya sasabihin iyon sa isang taong halos hindi pa rin naniniwala sa banta? Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi mapakali. Lumapit siya sa maliit na mesa sa tabi ng kama at inilabas ang isang puting sobre. Nandoon ang liham na sinulat niya kagabi. Isang liham na hindi niya inakalang maisusulat niya sa buong buhay niya. Isang sulat na puno ng pangamba, salitang hindi nasabi at paalalang baka hindi na niya muling makita ang lalaking tanging dahilan kung bakit siya nananatili sa mansyon. Sebastian, kung sakaling hindi ka na makabalik mula sa meeting, sana'y may makarating sa iyo na minahal kita, hindi bilang amo, kundi bilang taong nakita ko ang kabutihan kahit sa ilalim ng mga salitang hindi mo binibigkas. Napapikit si Leah. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang pinilas ang liham. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa ganitong damdamin. Hindi pa ngayon. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Yaya Elma sa kusina. Anak, okay lang ba ang pakiramdam mo? Kanina ka pa hindi makausap. Wika nito habang nagtitimpla ng salabat. Yaya, muntik nang mamatay si Sir Sebastian. Tugon niya, halos pabulong. Oo nga, buti na lang at hindi siya sumakay sa kotse. Parang milagro. Hindi milagro yun, Yaya. Pinilit ko siyang wag umalis. Hindi ko siya pinigilan, napahawak siya sa dibdib. Baka ngayon, wala na siya. Napahawak din si Yaya Elma sa kanyang braso. May dahilan kung bakit narito ka sa mansyong ito, anak. Hindi lahat ng katulong ay nabibigyan ng pagkakataong maging tagapagligtas. Ngunit hindi iyon sapat para pakalmahin ang kanyang puso. Buong magdamag, nagbabantay si Leah sa labas ng silid ni Sebastian. Nakaupo siya sa bangko, may dalang thermos ng tsa, at paminsan-minsang tinitingnan ang pintuan. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, paano kung may susunod pa? Paano kung hindi lang iyon ang banta? At paano kung siya, isang katulong lang, ang tanging may lakas ng loob na pig? Lumipas ang ilang oras, bumukas ang pinto at lumabas si Sebastian. Nakasuot ito ng puting polo, pero halatang hindi pa rin ito nakapahinga. Nagulat siya nang makita si Leah sa labas. Leah, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong nito, medyo paos ang boses. Hindi ako mapakali, sir. Nais ko lang pong tiyakin ang maayos ang lagay niyo. Tahimik si Sebastian habang nakatipig sa kanya. Maya-maya'y naupo ito sa tapat niya, sa isa pang bangko. Sa totoo lang, ako rin, hindi ako makatulog. Nagpalit sila ng tingin. Walang salita sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may bigat na nagkakaunawaan. Gusto ko lang pong malaman ninyo na hindi ko ginawa yon dahil trabaho ko. Ginawa ko yon dahil hindi ko kayang may masamang mangyari sa inyo. Sabay tingin ni Leah sa tasa ng tsaa na hawak. Uminga ng malalim si Sebastian. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka ngayon pangalan ko na lang ang nasa headlines bukas. Napangipi si Leah, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan kasi sir, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng yaman, tulad ng kutob at malasakit. Tumango si Sebastian. Leah, simula ngayon gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng ginagawa ko. Hindi lang bilang kasambahay, kundi bilang taong pinagkakatiwalaan ko. Nagulat si Leah. Sir, ako po?
Oo, hindi lahat ng tauhan ay kayang magsabi ng totoo sa oras ng panganib. Hindi lahat ay kayang tumayo sa harap ng kapahamakan kahit wala silang kapangyarihan. Ikaw, ginawa mo yon. Napatulala si Leah. Sa simpleng pag-upo nila sa harap ng pinto, sa ilalim ng liwanag ng dim na bumbilya, may nabuksang bagong pahina sa kanilang dalawa. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito pangakong walang hanggan, ngunit ito ay tiwala. At iyon ang pundasyon ng anumang matibay na ugna. Bago sila tumayo para bumalik sa kani-kanilang silid, hinawakan ni Sebastian ang kanyang balikat. Leah, kung may iba ka pang nalalaman, sabihin mo sa akin. Huwag kang matakot. Tumango si Leah. Wala pong sikreto ang kailangan manatiling tahimik kung buhay na ang nakataya. At sa gabing iyon, unang beses na nakatulog si Sebastian ng mahimbing. Hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil may isang tao sa bahay na hindi niya alam, pero palaging gising para sa kanya. Kinabukasan ng umaga, tila naging mas tahimik ang buong mansyon kaysa sa karaniwan. Ang dating mga sigaw ng hardinero, ang alingaw-ngaw ng tubig mula sa hose, at ang maagang pagbilang ni Yaya Elma sa mga labahin ay napalitan ng mga mabigat na hakbang at bulungan sa pagitan ng mga security personnel. Halatang may nagbago at hindi ito basta-basta. Paglabas ni Leah mula sa kusina, dala ang tray ng almusal. Nasalubong niya sa koridor si Sebastian. Nakasimple lamang ito ng suot, pulang polo at maong na pantalon. Ngunit baka sa mukha nito ang tensyon at hindi pagkakatulog. Sir, ihahatid ko na po ito sa opisina ninyo. Mahinahong sabi ni Leah habang nilalapag ang tray sa mesa malapit sa veranda. Salamat Leah. Pakisabi na rin kay Elma na ipagpaliban muna ang mga gawain sa third floor. May mga investigador na paparating mamaya. Tugon ni Sebastian habang tilang hindi makatingin ng direkta sa kanya. Napatingin si Leah. Investigador po? Tumango si Sebastian. May nahuli kagabi. Isang dating driver dito sa mansyon, si Crispin. Napakunot ang noo ni Leah. Si Crispin ay matagal na ring hindi bumabalik. Simula nang umalis ito 2 buwan na ang nakalipas. Ang sabi, nagbakasyon lang ito sa probinsya. Pero ang katotohanan pala, ito'y bahagi ng isang masalimuot na sabwatan. Mismong security ni Valerio ang nagsumbong. Patuloy ni Sebastian. May inilagay na device sa likod ng isa sa mga sasakyan ko. Isang improvised explosive na dapat sanay sasabog sa mismong oras ng meeting. Pero nagkaroon ng aberya dahil hindi ako sumunod sa plano nila. Natahimik si Leah habang hawak pa rin ang tasa ng tsa. Ibig sabihin po, kung natuloy kayo, wala na ako ngayon. Mariing sagot ni Sebastian. At malamang, ang kontrol ng Aragon Holdings ay nasa kamay na ng mga kaaway. Sa unang pagkakataon, umupo si Sebastian sa harap niya na parang hindi isang bilyonaryo. Parang isang taong pagod, na dismaya at higit sa lahat, nasaktan ng pagkakanulo. Ang matindi pa roon, patuloy niya, si Valerio mismo ang utak at lahat ng akala kong kaalyado sa board, may kanya-kanyang papel sa pagtataksil. Hindi alam ni Leah kung ano ang mararamdaman niya. Galit, takot, o awa sa lalaking sa kabila ng kayamanang tinatamasa ay biktima rin pala ng ganitong klase ng pagtataksil mula sa sariling mundo ng negosyo. Sir, pinaniwalaan niyo na po ako? Mahinang tanong niya, pilit ikinukubli ang panibugho. Leah, sagot ni Sebastian, at sa unang pagkakataon ay buong loob siyang tinitigan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabunyag ang lahat ng ito. At kung hindi pa iyon sapat na katunayan, sa paniniwala ko sa iyo, wala nang ibang makakagawa pa. Doon na tuluyang napaluha si Leah. Hindi na niya napigilan. Hindi na niya kinaya ang bigat ng mga araw na pinilit niyang sabihing okay lang siya, na sapat nang makita lamang niyang ligtas ang kanyang amo. Pasensya na po. Akala ko po kasi wala akong karapatan. Tumigil ka, Leah, mariing putol ni Sebastian. Ikaw ang tanging taong nagsalita sa panahong lahat ang nanahimik. Huwag mong isipin kahit kailan na wala kang halaga sa mundong ito. Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, dumating ang 3 armadong lalaking bihis sa simpleng civilian attire. Lumapit sila kay Sebastian at bumati ng pormal.
Sir Aragon, kami po ang inatasang magdala ng detainee para sa preliminary interrogation. Tumango si Sebastian. Gusto ko siyang kausapin, pero gusto ko ring kasama si Lia. Napatingin si Lia. Ako po? Oo, marami siyang hindi aaminin kung hindi kanya kaharap. Sa isang silid sa gilid ng mansyon, nakita nila si Crispin, ang dating driver na halos kinalakhan na rin ng mga staff sa bahay. Ngayon ay nakaposas, pawisan at mukhang halos hindi makatingin ng diretsyo. Crispin, panimula ni Sebastian, malamig ang tinig. Hindi umimik ang lalaki. Alam mo kung gaano kita pinagkatiwalaan. Binibigyan kita ng bonus tuwing Pasko, tinutulungan ka naming mapagamot ang anak mo. Bakit mo ako ipagkakanulo? Napayuko si Crispin, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko na po kaya, sir. Nangako silang gagamutin ang anak ko. Bibigyan ako ng pera, makakabayad ako ng utang. Doon na tumulo ang luha sa mga mata ni Sebastian, pero hindi ito pinahid. Kapag bilyonaryo ka pala, akala ng iba, hindi ka rin marunong masaktan. Pasensya na po, sir. Hindi ko alam na totoo pala ang plano nila. Akala ko'y pananakot lang. Pero may armas sila, may bomba. Na-pressure po ako. Takot ako para sa pamilya ko. Lumapit si Lia, tumingin kay Crispin. Crispin, may anak din ang bawat isa sa amin dito sa bahay. Pero paano kung si Sir Sebastian ang nawala? Paano ang pamilya niya? Ang mga tauhan niya? Ang foundation? Ang lahat ng inakasahan ng taong ito? Wala nang masabi si Crispin, kundi iyak. At sa huli, nagdesisyong ibunyag ang buong plano. Si Mr. Valerio ang nag-utos, kasama si Calisto at 3 board members ng Aragon Holdings. Lahat ng ito'y isinampa na sa otoridad. Sa labas ng silid, habang papalayo na ang sasakyan ng mga investigador, tahimik lang si Sebastian sa tabi ni Lia. Pareho silang pagod, pareho silang bugbog ng damdamin. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa pagitan nila. Ang pakiramdam na kahit paano, nalampasan na nila ang unang bahagi ng unos. Lia, mahina niyang bulong habang nakatingin sa langit. Hindi kita basta tauhan na lang. Simula ngayon, ikaw ang una kong panig kapag naliligaw na ang lahat. Hindi sumagot si Lia, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi, sa wakas, ay hindi na para itago ang sakit, kundi para ipakita ang tapang na matagal na niyang pinipigilan. Lumipas ang ilang araw mula nang lumabas sa balita ang pagdakadakip sa ilang matataas na opisyal ng Aragon Holdings. Kabilang ang negosyanteng si Valerio at ilang kasabwat nitong opisyal ng board. Isang beses lamang nagpahayag ng saloobin si Sebastian sa media. Isang maikli ngunit matatag na pahayag. Hindi ang yaman o kapangyarihan ang tunay na pundasyon ng isang kumpanya, kundi ang tiwala. Ngunit sa likod ng kamera, ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa loob ng mansyon, may bagong simoy ng hangin. Hindi ito dala ng bagong pintura o dekorasyon, kundi ng isang matinding pagbabago sa ugnayan ng mga taong naroroon, lalo na kay Lia at Sebastian. Isang umaga, habang inaayos ni Lia ang mga dokumento sa dining table, lumapit si Sebastian sa kanya at tahimik na inabot ang isang sobre. Ano po ito? Tanong ni Lia habang tinitingnan ang maayos na sobre na may nakaimprentang logo ng Aragon Holdings. Kontrata, sagot ni Sebastian, simple at diretso. Gusto kong lumipat ka sa isang bagong posisyon bilang personal assistant at project coordinator sa mga bagong programa ng foundation. Napakunot ang noo ni Lia. Sir, ako po, tumango si Sebastian. Lia, hindi ko na kailangan ng tatulong sa bahay. Kailangan ko ng kakampi sa laban sa labas. Kailangan ko ng mata na mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi natatakot magsabi ng totoo kahit masakit. Saglit na natahimik si Lia. Hindi niya inaasahang darating sa puntong ito ang kanyang buhay. Mula sa pagiging tahimik na kasambahay, ngayon ay pinapalitan na ng titulo at responsibilidad. Ngunit ang agam-agam ay nariyan pa rin. Paano po yung ibang tauhan? Mahina niyang tanong. Hindi po ba sila magtataka o baka isipin nilang sumobra na ang posisyon ko? Napangiti si Sebastian. Kung may magtanong, sabihin mo na ginawa mo lang ang tama sa tamang panahon. At kung may magalit, bahala silang gumawa ng sarili nilang kwento. Ako mismo ang magpapatunay kung bakit ikaw ang nararapat. Hindi na nakasagot si Lia.
Ngunit sa loob-loob niya, ang simpleng papel na hawak niya ay tila naging simbolo ng lahat ng pagdurusa, pagpupursige, at pananahimik na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Nang sumunod na linggo, lumipat na siya sa guest room na ginawang opisina. Dito siya nagsimulang sumama kay Sebastian sa mga pulong, una bilang tahimik na tagapagsulat ng minutes, hanggang sa siya na rin ang nagre-rekomenda ng schedules, tumutulong sa community proposals, at sumasama sa mga meetings kasama ang mga bagong board members ng kumpanya. Habang dumadami ang kanyang trabaho, dumadami rin ang kanyang natututunan. Hindi siya eksperto sa corporate terms, pero masipan siyang makinig. Tuwing gabi, nagbabasa siya ng mga librong binili ni Sebastian para sa kanya. May taguring Financial Literacy for Non-Business Minds sa isang libro at Leadership with Empathy sa isa pa. Isang gabi habang nasa study room sila, nag-abot ng kape si Sebastian sa kanya. Napansin kong hindi ka na natatakot magtanong, banggit nito habang nakaupo sa tabi niya. Mas mahirap pong magkamali kapag walang tinanong, sagot ni Leah habang inaayos ang chart para sa community outreach. Napangiti si Sebastian. Mabuti, kasi sa susunod na linggo, ikaw ang kakatawan sa akin sa project launching sa Quezon City Hall. Sir, ako po, gulat niyang tugon. Oo, alam mong mas kabisado mo ang mga detalye ng proyektong ito. Ikaw rin ang unang nag-propose ng scholarship integration. Hindi na nakasagot si Leah. Lalo lamang siyang napayuko at napangiti sa sarili. Sa loob ng ilang buwan, maraming nagbago sa kanyang pananaw. Hindi na siya natatakot lumapit sa mga taong may titulong executive o direktor. Hindi na rin siya natitinag kapag tinatanong ng media kung sino siya. Sapat na ang isang simpleng "Ako si Leah", personal assistant at partner sa mga proyekto ng Aragon Foundation. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. Sa isang private dinner na dinaluan nila, bigla siyang nilapitan ng isang babaeng sosyal, si Charlene, dating kasintahan ni Sebastian. Mataray ang tingin nito at hindi maikakailang may pangmamaliit sa kanyang mga mata. "Ah, ikaw pala si Leah," sabi nito. Nakataas ang kilay, ang bagong project girl ni Seb. Napatingin si Leah, ngunit hindi siya nagpatalo. "Ako po si Leah Ramirez, kasamahan ni Sebastian sa mga proyekto para sa mga kabataan. At hindi po ako project girl." Bago pa man sumagot si Charlene, dumating si Sebastian at marahang pinulupot ang braso sa balikat ni Leah. "Charlene, si Leah ang taong tumulong sa akin noong panahong wala ka. At kung may taong karapat-dapat makasama ko ngayon, siya iyon." Tahimik si Charlene, hindi na ito nagsalita at iniwan silang dalawa. Pagkaalis ni Charlene, lumingon si Sebastian kay Leah. "Pasensya ka na, dati ko siyang kasama sa buhay. Pero ngayon, gusto kong makasama ang taong totoo." Tumango lamang si Leah, wala siyang kailangang sabihin. Sa mga mata ni Sebastian, ramdam na niya ang buong tiwala. Isang bagay na minsang ninakaw sa kanya ng buhay, ngunit ngayon, unti-unti na niyang binabawi. Sa bawat pag-ikot ng mundo sa mansyon ng mga Aragon, unti-unti ring nagbabago ang orbit ng ugnayan ni Leah at Sebastian. Kung noon ay tila iisang direksyon lamang ang takbo ng kanilang mga buhay, amo at katulong, bilyonaryo at tagasilbi, ngayoy tila dahan-dahan na silang nagkakatinginan sa gitna ng parehong daan. At sa bawat araw na lumilipas, may unti-unting kabog sa dibdib ni Leah na ayaw niyang pangalanan, ngunit lalong hindi na niya kayang itanggi. Isang umagang maaliwalas, habang abala si Leah sa pag-aayos ng schedule ni Sebastian sa tablet na hawak niya, bigla itong lumapit sa kanyang likuran at sumilip. "May bakanting gabi ba ako sa linggong ito?" Tanong nito habang nakayuko sa screen. Napapitlag si Leah. Wala pong urgent meeting sa Biyernes." "Bakit po, sir?" "Magpapahinga lang, nais kong lumabas. Hindi business dinner, hindi media event. Gusto ko lang ng simpleng gabi na tahimik. Gusto mo bang sumama?" Natigilan si Leah. Akala niya'y narinig lamang niya iyon sa kanyang isip. Ngunit nang lingunin niya si Sebastian, seryoso ang titig nito. Hindi formal, kundi malumanay at tila may ibang kahulugan. Kung hindi po makakaabala, "Leah, sa dinami-rami ng beses na iniligtas mo ang buhay ko, sa palagay ko,
May karapatan ka na ring mag-abala ng oras ko paminsan-minsan. Nagkibit balikat na lamang siya. Pilit itinatago ang pagkabigla at kasiyahan sa kanyang muka. Ngunit sa oras ding iyon, nagsimula na siyang maghanda hindi lamang ng kanyang oras, kundi ng kanyang puso. Dumating ang Biyernes na kanilang pinag-usapan. Sa halip na formal na suit, dumating si Sebastian sa lobby na naka-light blue linen shirt, naka-roll up ang manggas at maong na pantalon. Ang buhok niya'y bahagyang nakalugay at wala ang karaniwang formal na hitsura. Para kay Leah, ito na marahil ang unang beses na nakita niya ang lalaking ito hindi bilang CEO, kundi bilang isang simpleng lalaki na gustong huminga mula sa bigat ng mundo. "Handa ka na?" tanong nito habang inaabot ang susi ng kotse sa isang driver. "Opo, pero saan po tayo pupunta?" tanong niya habang abot kamay ang sling bag. "Surpresa!" sagot ni Sebastian. "Pero huwag kang mag-alala, wala tayong pupuntahang may spotlight. Gabilan ito para sa dalawa nating katahimikan." Dinala siya ni Sebastian sa isang simpleng seafood restaurant sa may baybayin ng Batangas. Malayo sa syudad, malayo sa mga press, at malayo sa kahit anong formalidad. Sa harap nila'y dagat na pinapahimbing ng malamig na simoy ng hangin, habang sa likuran ay mga simpleng cottage na gawa sa kawayan. "Dito ako madalas dinadala ng tatay ko noon," wika ni Sebastian habang pinapahid ang sauce mula sa barbecue na kinakain nila. "Bago pa kami nagkaproblema sa board, bago naging bilyonaryo ang buhay ko." "Hindi ko akalain na ganito po kayo kababa sa lupa," sagot ni Leah habang pinagmamasdan ng bituin sa langit. "Akala ko po noon, lahat ng mayaman ay walang pakialam sa tunay na buhay." "Marami talaga ang ganun," amin ni Sebastian. "Pero natutunan ko na ang pinakamahalagang yaman ay ang mga taong hindi ka iniiwan kahit hindi mo sila mabayaran." Tumingin si Leah sa kanya at ilang sandali nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita. Ngunit sa mata ni Sebastian ay may bakas ng paglalambing. Hindi labis, hindi rin kulang. Sakto lang para maramdaman niyang hindi siya tauhan sa gabing iyon. Isa siyang kasama, isang babae, isang tao na may puwang. "May gusto sana akong itanong," bulong ni Sebastian matapos ang ilang minuto ng katahimikan. "Ano po iyon? Bakit mo ako iniligtas noon? Hindi mo naman ako faano-ano. Hindi mo ako kilala noon ng lubusan. Pero handa kang tumayo at pigilan ang isang bagay na halos hindi mo naman alam ang buong detalye." Uminga ng malalim si Leah. "Kasi po, ayoko pong masayang ang taong alam kong may magandang layunin. Sa dami ng taong matasarili, kayo po kasi hindi lang iniisip ang kita. Nakita ko po kung paano kayo magpakain sa mga tauhan nyo kahit walang special occasion. Narinig ko po kayo minsang kinausap si Yaya Elma tungkol sa plano nyong scholarship sa anak ng driver nyo. At ako po, bihira akong makakita ng ganoong uri ng mayaman. Kaya nung nakita kong may panganib, hindi ko po naisip na trabaho ko yon. Basta alam kong kailangan kong kumilos." Muling natahimik si Sebastian. Sa pagkakataong ito, tumayo siya at lumapit sa gilid ni Leah. Hinawakan niya ang maliit na puting table napkin sa mesa, pinunasan ng kamay at saka mahinang sinabi, "Kung hindi mo ako iniligtas, hindi ko mararamdaman ang ganito ngayon." "Anong ganito, sir?" "Yung hindi pagiging mag-isa kahit sa kalagitnaan ng katahimikan." Napatitig na lang si Leah sa kanya. Hindi siya sumagot. Ngunit sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat, magkatabing pinagmamasdan ang mga alon, unti-unti niyang naramdaman ang isang damdaming matagal niyang tinanggihan. Hindi ito pantasya, hindi ito kwentong pang-teleserye. Ito'y isang marahang pagsilang ng damdamin na nakaugat sa tiwala, respeto at pag-aalaga. Hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na ang katulad niya, isang dating katulong, ay magiging sentro ng atensyon ng isang bilyonaryong dati iniidolo lang niya mula sa malayo. Ngunit ngayong narito na siya, hindi bilang tagasilbi kundi bilang katuwang. Handa siyang tahakin ang susunod na hakbang. At kung saan man iyon dalhin, alam niyang sa bawat sandaling kasama niya si Sebastian,
Hindi man laging malinaw ang daan, palaging mararamdaman niya ang init ng pag-usbong ng damdamin. Magaan ang pakiramdam ni Leah pagbalik nila mula sa Batangas. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta saksi sa mundong ginagalawan ni Sebastian. Kasama na siya. Hindi bilang alalay, kundi bilang isang taong may tinig, may presensya at may puwang sa tahimik na puso ng lalaki. Ngunit gaya ng alon sa dagat na minsang kalmado at minsan ay rumaragasa, may mga pangyayaring hindi mapipigilan. At sa mga anino ng nakaraan, naroroon ang susunod na bagyong haharapin nila. Isang linggo ng gabi, habang nag-uusap sina Leah at Sebastian sa teras ng mansyon, dumating ang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao. Isang retiradong opisyal ng militar na dating naka-assign sa Internal Security Affairs ng mga Aragon. Si Colonel Antonio Elman, na matagal nang hindi nagpaparamdam, ay may dalang maselang balita. Pagkababa ng tawag, agad naging seryoso ang mukha ni Sebastian. "Leah, may kailangang malaman ka," aniya habang nakatayo na't nakatanaw sa kadiliman ng hardin. "Ano pong nangyari?" tanong ni Leah, kabado. "May bagong pangalan na lumabas sa investigasyon," ani Sebastian. "Isang bagong grupo na konektado kay Valerio, mas mapanganib, mas organisado. Tinatawag ang sarili nilang makina. At ayon sa mga nakalap na impormasyon, hindi pa tapos ang plano nila. May susunod pa raw na hakbang." Napakagatlabi si Leah, pero akala natin tapos na ang panganib, hindi pa pala. Yun nga ang mas mahirap, kapag akala mong tapos na, doon sila biglang sumusugod. Lumipas ang gabi na parehong hindi nakatulog ang dalawa. Kinabukasan, tinipon ni Sebastian ang lahat ng security personnel at mga senior staff ng foundation. Isinama rin niya si Leah sa pulong, at sa unang pagkakataon ay nagsalita siya sa harap ng mga taong minsan ay tinitingala niya lamang mula sa malayo. "Nais kong malaman ninyo na may panibagong banta, ngunit hindi tayo magpapadala sa takot," wika ni Sebastian. At para dito, si Leah ang magbibigay ng karagdagang impormasyon mula sa mga na-review niyang report. Nabigla si Leah, ngunit sa likod ng kaba, pinilit niyang tumindig. Nakitaan ng pattern ang mga galaw ng grupo. Ang mga operatiba nila ay hindi lang negosyante, kundi mga dating sundalo, ex-security at mga taong may koneksyon sa black market. Hindi sila nagmamadali. Matatalino sila, pero may isang kahinaan. Hindi nila inaasahan na ang simpleng tauhan ng isang kumpanya ay magiging susi sa pagbagsak nila. Tumango si Sebastian, at iyon ang dahilan kung bakit mahalaga si Leah. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang talingin. Pagkatapos ng meeting, habang papalakad sila pabalik sa opisina, nilapitan ni Sebastian si Leah. "Hindi ko alam kung paano ko papasasalamatan ang katapatan mo. Baka nagsasawa ka ng maging laging nasa panganib dahil sa akin." "Hindi po ako nagsasawa, sir," mahinang sagot ni Leah. "Ang ayoko lang po ay kung bigla kayong mawala at wala akon." Ngunit habang abala sila sa pagpapalakas ng seguridad, may ibang galaw sa kabilang panig ng syudad. Isang lalaki ang lumabas mula sa dilim, si Miguel Ordonez, dating associate ni Valerio at pinaniniwala ang utak sa mga ilegal na armas. Isang gabi, nakita siyang papasok sa isang abandonadong warehouse sa Pasig, kung saan nakipagkita ito sa ilang banyagang investors na may record ng ilegal na negosyo sa Southeast Asia. Sebastian Aragon is still alive, anang isa sa mga banyaga. "What do you plan to do now?" "I plan to finish what Valerio started," matigas na sagot ni Miguel. "But this time, I'll make sure there's no Leah Ramirez to interfere." Hindi batid ni na Sebastian at Leah, ngunit isa na pala sila sa mga target. Muli silang tinutumbok, hindi lang dahil sa kapangyarihan ni Sebastian, kundi sa impluensyang nagsisimula ng ipalaganap ni Leah sa loob at labas ng kumpanya. Habang patuloy ang operasyon sa foundation, unti-unting bumalik ang dati ng takot ni Leah. Sa kabila ng kanyang tapang, tao rin siyang napapagod, kinakabahan at nangangambang baka darating ang araw na hindi na niya muling makita si Sebastian sa isang piraso. Minsan, habang nakaupo siya sa study room, pinuntahan siya ni Sebastian na may dalang tray ng kape.
Ngayon ko lang naisip, ikaw ang laging nagdadala ng kape. Paano naman ngayon ako? Napangiti si Leah. Bakit? Nag-aaral na rin po ba kayong maging barista? Hindi. Pero nag-aaral akong maging mas present sa buhay ng taong mahalaga sa akin. Napatingin si Leah, ngunit agad ding iniwas ang mata. Sir, Leah, putol ni Sebastian, matagal ko nang alam. Pero hindi ko gustong pilitin ang pagkakataon. Ngayon kung may damdamin man ako, hindi ito dahil sa utang na loob, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung sino ka kapag tahimik ang lahat at kung paano mo ako pinaniniwalaang kaya ko pa ring maging mabuting tao. Tahimik ang buong silid, walang ibang tunog kundi ang mahihinang tunog ng orasan. Sa gitna ng tensyon sa labas, sa gitna ng banta ng makina, sa gitna ng anino muli nilang kinakaharap, sa gabing iyon, may isa silang panalo, ang maramdaman na hindi sila nag-iisa. At kung darating man muli ang panganib, ang pagkakaalam nila sa isa't isa ay magiging sandatang hindi matitinag ng alinmang grupo ng anino. Magkabila ang katahimikan at kaguluhan sa mundo ni Sebastian at Leah. Sa loob ng mansyon, uno ng pag-asa, pag-unlad at mabining ugnayan ang namamagitan sa dalawa. Ngunit sa labas, sa mga madidilim na eskinita, sa mga pabrika ng armas sa gilid ng lungsod, at sa mga bodega ng lihim na operasyon, may panibagong panganib na nagsisimulang kumilos. Isang linggo matapos nilang matuklasan ang bagong banta mula sa grupong makina, muling pinawagan si Sebastian ni Colonel Elman. Ang kanyang boses sa telepono ay walang pag-aalinlangan. Sebastian, it's not safe anymore. Isafa na sa primary target nila. May nakuhang impormasyon ang intelligence unit. May umuupa ng isang sniper team galing sa Eastern Europe. May order para sa isang prominenteng figure. At malinaw kung sino ang tinutukoy nila. Napakuyom ang kamao ni Sebastian. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa takot na baka madamay si Leah. Colonel, kailan ang huling galaw nila? Kagabi, may kasong napatay sa Caloocan na mukhang mistaken identity. Ayon sa lead ng Intel, practice daw ito para sa isang malapit na operasyon. Ang payo ng buong team, lumisan ka muna, low profile, sa ibang bansa. Tumahimik si Sebastian. Sa isipin yun, palang, parang may malalaking piraso sa mundo niyang gumuguho. Sa gabing yun, pinatawag niya si Leah sa veranda. Tahimik ang kapaligiran. Tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Si Leah ay hawak ang kanyang clipboard habang nagbabasa ng report mula sa isang scholarship program. Hindi niya pa alam ang balitang babago sa takbo ng kanilang araw-araw. Leah, kailangan nating mag-usap. Napatingin si Leah. Agad niyang naramdaman ang bigat ng tinig ng lalaki. May problema po ba? May malaking posibilidad na may assassination attempt laban sa akin sa mga susunod na linggo. At sa sitwasyon na yon, hindi lang ako ang maaaring madamay. Parang nanigas si Leah. Aning ibig niyong sabihin? Maglalakbay muna ako palabas ng bansa. Ilang buwan, low profile, at hindi kita pwedeng isama. Natigilan siya. Hindi makapagsalita. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa kirot. Hindi niya inakalang darating muli ang araw na mararamdaman niya ang uri ng paghihiwalay na minsang iniiwasan niya. Yung biglaan, walang kasiguraduhan, at higit sa lahat, hindi niya kayang pigilan. Pero bakit hindi niyo po ako isasama? Bulong niya. Halos hindi marinig. Dahil kapag kasama kita, mas mahirap akong itago at ayoko ring mailagay ka sa panganib. Hindi ko kakayanin na baka ikaw ang tamaan dahil sa akin. Napaluhod si Leah sa damuhan. Pilit pinipigilan ang luha na dumaloy. Hindi niyo po ba ako pinagkakatiwalaan? Sa dami po ng pinagdaanan natin, ngayon niyo po ako iiwan? Lumapit si Sebastian at dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. Leah, hindi na siya nakapagsalita. Tanging mga hikbi at panahimik na kirot ang bumalot sa pagitan nila. Kinabukasan, wala pang araw ay nakaalis na si Sebastian. Isang simpleng liham lamang ang iniwan nito kay Leah. Sa bawat araw na ako'y nasa malayo, huwag mong iisipin na ikaw ay naiwang mag-isa. Ang puso ko'y naririyan pa rin, tahimik ngunit tapat.
Kapag ang mundo ay naging ligtas muli, babalik ako. Hanggang sa muli, Leah. Hindi na niya pinilit pigilan ang sarili. Sa silid ni Sebastian, na dati inaayos niya bilang katulong, ngayoy pinasok niya bilang taong may karapatang lumuha. Pumatak ang mga luha niya sa sulok ng kama, sa mesa at sa mga papel na naiwan nito. Hindi niya alam kung kailan ito babalik, kung babalik pa nga ba. Lumipas ang mga linggo at unti-unti ay bumalik si Leah sa kanyang dating ritmo. Ngunit hindi na siya ang dating Leah. Mas tahimik, mas determinado, mas madalim ang paningin. Sa halip na malugmok sa pangungulila, ipinagpatuloy niya ang mga proyektong naiwan ni Sebastian. Naging acting liaison officer siya ng foundation at siya rin ang kumatawan sa quarterly meeting ng mga donors. Tuwing gabi, dinarayo niya ang maliit na kapilya sa likod ng Aragon property. Doon siya nagdarasal, hindi lang para sa kaligtasan ni Sebastian, kundi para sa sarili niyang lakas. Doon niya isinusumbong ang pangungulila, ang mga tanong at ang mga pangakong wala namang katiyakan. Minsang nasa chapel siya, nilapitan siya ni Yaya Elma. Anak, kung siya'y para sa'yo, babalik siya. At kapag bumalik siya, hindi na siya aalis muli. Paano po kung hindi na siya bumalik? Tanong ni Leah habang pinagmamasdan ang ilaw ng kandila. Kung hindi siya bumalik, anak, hindi iyon ang wakas. Kasi minsan, ang mga taong hindi man bumalik, sila ang nagtulak sa atin para lumakad sa landas na hindi nating inakalang kaya natin. At sa gabing iyon, habang mag-isa si Leah sa gitna ng katahimikan ng chapel, inipit niya sa kanyang dibdib ang isang lumang larawan. Ang unang picture nila ni Sebastian, kuha sa isang outreach event. Hindi niya alam kung kailan muling maririnig ang tinig ng lalaking nagbausbong ng panibagong pag-asa sa kanya. Ngunit ang alam niya, may dahilan ang lahat at ang pagkakahiwalay nila, bagamat masakit, ay isa ring hakbang para sa higit pang paghahanda sa pagbabalik o sa panibagong paglalakbay na mag-isa niyang tatahakin. Makalipas ang halos 1 taon mula nang umalis si Sebastian, tila na iba na ang ihip ng hangin sa Aragon Estate. Marami ng bagong mukha sa foundation. Lumago ang mga proyekto sa mga probinsya at si Leah, ang dating simpleng katulong, ngayoy opisyal na kinikilala bilang direktor ng Leah Project, isang community-based initiative na tumutulong sa mga batang lansangan sa pamamagitan ng edukasyon at livelihood training. Sa kabila ng kanyang tagumpay, araw-araw pa ring laman ng kanyang isipan si Sebastian. Wala pa rin siyang balita rito. Ni isang sulat, email o tawag. Marami ang nagsasabing baka hindi na ito babalik, pero sa puso ni Leah, may isang munting tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hintayin mo siya. Isang hapon ng Oktubre, habang nabibilang ng pondo si Leah sa maliit na opisina niya sa loob ng foundation compound, pumasok si Mang Peping, ang matagal ng hardinero ng mansyon. Leah, anito? Bahagyang hinihingal. May bisita ka raw sa labas. Ayaw sabihin ang pangalan, pero may dalang itim na kotse at naka-shades pa kahit malapit nang lumubog ang araw. Napakunot ang noo ni Leah. Baka po tagatanggap ng donasyon. Sige po, susunod ako. Bitbit ang kanyang clipboard, lumakad siya patungo sa gate. Ngunit sa bawat hakbang, tila mas bumibigat ang kanyang dibdib. May kakaiba sa pakiramdam, parang may alon na lumalapit na hindi niya makita, pero damana niya ang hampas. Pagsapit niya sa labas ng gate, may nakaparadang itim na kotse. Nakabukas ang pinto sa gilid, ngunit walang lumalabas. Maya-maya, bumukas ang pinto sa harap at bumaba mula roon ang isang lalaki. Matangkad, maputi, nakaputing polo at maong. May hawak na brown envelope at nakangiti sa kanya na parang walang lumipas na panahon. Hindi na niya kailangang tanungin kung sino iyon. Sebastian, bulong niya. Halos hindi lumalabas ang tinig. Leah, sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Sorry kung natagalan, pero heto ako. Buo, ligtas, at sa wakas, nasa tabi mo ulit. Hindi siya nakakibo. Tumayo lamang siya sa kinatatayuan.
Pinipigilan ang luha na parang pinipigil ang pagbuhos ng ulan sa tag-araw. Ngunit nang marinig niyang muli ang tinig na iyon, ang tinig na ilang buwan niyang inasam, tuluyan nang bumigay ang kanyang puso. Nilapitan niya si Sebastian at walang sabi-sabing niyakap ito, mahigpit, punong-puno ng damdamin. "Akala ko hindi ka nababalik," sabi niya sa pagitan ng hikbi. "Akala ko rin," sagot ni Sebastian habang pinipisil ang kanyang likod. "Pero araw-araw, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpakatadag. Sa bawat sulat na hindi ko naipadala, sa bawat gabi na wala akong ibang kasama kundi ang alaala mo, ikaw ang bumubuhay sa akin." Naghiwalay sila mula sa yakap at nagkatinginan. Iba na ang Sebastian na nasa harap niya. Mas payat ng kaunti, may kaunting puti na sa gilid ng buhok, ngunit mas malalim ang mga mata, hindi ng takot, kundi ng lalim na galing sa mga pinagdaanang panganib. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Leah, sabik at puno ng kaba. "Lumipat ako mula Taiwan hanggang Prague. Nakipag-ugnayan sa mga international agents para i-disband ang makina. May ilang pagsabog, may mga operasyon, pero hindi ako umalis sa takdang landas. Sa huli, nahuli si Miguel Ordonez sa Thailand. Lahat ng record na konektado sa Aragon Holdings, naputol na. Ligtas na tayo." "Leah," napatango siya. "At bakit ka bumalok ngayon?" "Dahil sa unang araw na umalis ako, sinabi ko sa sarili ko, babalik ako kapag kaya ko nang tumayo, hindi lang bilang CEO, kundi bilang lalaking may karapatang tumabi sa babaeng iniwan niya." Tila nahinto ang oras sa paligid. Ang ihip ng hangin, ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada, ang mga huni ng ibon sa itaas ng puno. Lahat ay parang nagbigay daan sa mga salita ni Sebastian. Hindi ito pangako, ito ay kumpirmasyon. At sa wakas, isang tanong lamang ang gustong marinig ni Leah mula sa kanya. "Anong balak mo ngayon?" tanong ni Leah, tahimik ngunit puno ng inaasam. "Kung papayag ka," sagot ni Sebastian, sabay abot ng brown envelope na may logo ng Leah Project. "Gusto kong maging full-time partner sa foundation. Ayoko nang bumalik sa corporate wars. Gusto kong makasama ka sa mundong ginagalawan mo, ang mundong binuo mo habang wala ako." Napanganga si Leah. "Hindi mo kailangang gawin to, Sebastian. Gusto ko. Dahil ngayon ko lang naranasan ang katahimikang matagal kong hinanap. At nanahanap ko yun sa'yo." Hindi niya alam kung dapat pa siyang magsalita. Sa halip, gumiti siya, tinanggap ang envelope at mahinang bulong, maligayang pagbabalik. At habang papasok sila sa compound, magkatabi at tahimik, alam nilang hindi na ulit magiging gaya ng dati ang lahat. Hindi dahil sa mga panganib na nalampasan nila, kundi dahil sa mga damdaming ngayon lamang nila tinanggap ng buo. Sa bawat yapak nila sa sementadong daan patungo sa opisina, kasabay ang tahimik na liwanag ng dapitapon, muling nagsimula ang kwento nilang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagtatago, wala nang biglaang paglalayo. Tanging pagkakaalam na sa wakas, nasa tamang panahon na sila para sa isa't isa. Makalipas ang 2 buwan mula nang bumalik si Sebastian, unti-unti na muling naging buo ang ritmo ng kanilang mundo, ngunit sa ibang paraan. Ang dati masalimuot at puno ng tensyon na buhay ng isang CEO, ngayon ay napalitan na ng mas simpleng misyon, ang maglingkod, hindi sa kumpanyang naghahabol ng kita, kundi sa sambayanang kailangan ng tulong. At sa pusod ng pagbabagong ito, nandoon si Leah, hindi na bilang tagapagsilbi, kundi bilang katuwang, inspirasyon, at kaluluwa ng bagong adhikain ng Aragon Foundation. Isang umaga, sa loob ng bagong opisina ng Leah Project, nakatanggap ng liham si Leah mula sa isang international donor group. Binabati siya at ang kanyang team dahil napili ang kanilang inisyatiba bilang isa sa top 10 most impactful grassroots programs in Southeast Asia. Hindi makapaniwala si Leah. Noon, ang pangarap lang niya ay magkaroon ng sapat na kinikipa para mabuhay. Ngayon, siya'y kinikilala na sa buong rehiyon. Isang patunay na ang sipag, tapang at katapatan ay hindi man agad binabayaran. Tiyak namang pinahahalagahan. Habang binabasa niya ang liham, pumasok si Sebastian sa opisina, hawak ang 2 tasa ng kape. "Good morning, Madam Director." Bati nito, may ngiting pino at mapaglaro.
Napailing si Leah pero hindi maitatangging natutuwa. Bakit parang ikaw pa ang barista ngayon? Masarap maghanda ng kape para sa babaeng gumigising ng mas maaga pa sa mga ibon para lang ayusin ang budget ng foundation. Sagot ni Sebastian habang iniabot ang tasa. May balita ako, dagdag ni Leah, sa may pakita ng liham. Napili ang programa natin, Top 10, Southeast Asia level. Napanganga si Sebastian, ngunit agad siyang napangiti ng malaki. Leah, this is huge. Dapat itong ipagdiwang. Hindi naman ako sanay sa selebrasyon. Aniya, mas gusto ko lang na makitang may natutulungan tayong totoo. Umupo si Sebastian sa tabi niya. Alam mo ba, minsan naiisip ko, kung hindi ka pumasok bilang katulong sa bahay namin noon, hindi ko siguro mararanasan ang ganitong kapayapaan. Napatingin si Leah. Bakit mo nasabi yun? Kasi sa lahat ng taong nakilala ko sa mundo ng negosyo, ikaw lang ang hindi natakot magsabi ng totoo. Kahit alam mong pwedeng ikasira mo yon. At dahil doon, hindi lang buhay ko ang nailigtas mo, pati puso ko. Tahimik si Leah, hindi dahil hindi siya masaya, kundi dahil sa mga sandaling tulad nito, mas nararamdaman niya ang lalim ng pinagsamahan nila. Lahat ng luha, takot at panganib na kanilang nalampasan ay nauuwi sa isang mas matatag na samahan. Isang pagkakaibigang nilalampasan ang mga hangganan ng estado sa buhay. Kinahaponan, dumalo sila sa launching ng bagong Leah Project Learning Center sa Tondo, isang 2 palapag na building na may silid-aklatan, libreng daycare at maliit na internet hub. Hindi inaasahan ni Leah, pero habang nagtatalumpati siya sa harap ng mga bisita, biglang lumapit si Sebastian sa entablado at inabot sa kanya ang isang frame. Ito ay opisyal na dokumento, paliwanag ni Sebastian sa harap ng lahat. Mula ngayon, si Leah Ramirez ay co-founder ng Aragon Foundation at may full rights sa lahat ng programmatic decisions ng organisasyon. Nagulat si Leah. Sebastian, hindi ko alam. Hindi mo kailangang malaman lahat. Basta ang alam ko, ikaw ang puso ng ginagawa natin. Ako lang ang bumuo ng pangalan, pero ikaw ang bumuhay nito. Napaluha si Leah habang hawak ang certificate. Mabilis na lumapit sa kanya ang mga bata mula sa komunidad na kanila nang natulungan. Niyakap siya ng isa sa mga batang babae na si Nika. Ate Leah, salamat po. Kung wala po kayo, hindi po ako marunong bumasa ngayon. Lalong naluha si Leah, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa bigat ng lahat ng alaala. Mula sa paglalabas sa lumang kanto, sa pagkakapit tuwing madaling araw para sa among hindi siya kinakausap, sa mga sandaling iniwan siya ng ama, hanggang sa gabing muntik mamatay si Sebastian. Lahat ng iyon tila naipon sa isang yakap ng pasasalamat mula sa isang batang babae. Pagka-uwi nila sa gabi, habang nasa veranda ng mansyon, naglatag si Sebastian ng simpleng hapunan. Tinolang manok, paborito ni Leah. Bakit ikaw ang nagluto? Tanong niya, nagugulat ngunit natutuwa. Dahil gusto kong ipakita na hindi mo kailangang maglingkod para lang mahalin. Gusto kong maramdaman mo na ang katapatan mo ay may kapalit. Hindi kayamanan, kundi paggalang at pagsasama. Napatitig si Leah sa kanya. Minsan iniisip ko pa rin, karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito? Leah, sabay hawak ni Sebastian sa kanyang kamay. Ang mundo ay hindi umiikot sa mga taong may pinakamataas na ranggo, kundi sa mga taong may pinakamalalim na puso. At ikaw ang may puso na kayang baguhin ang landas ng isang buong kumpanya, ng isang buong komunidad, at ng isang buong buhay ko. Sa gabing iyon, hindi na kailangan ng magarbong selebrasyon. Wala nang mas malakas pa sa gantimpalang dulot ng pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sa isang pusong tapat. At iyon ang tinanggap ni Leah hindi lang mula kay Sebastian, kundi mula sa lahat ng taong pinili niyang paglingkuran sa kabila ng sarili niyang hirap. At sa wakas, natagpuan na rin ni Leah ang uri ng tagumpay na hindi nasusukat sa titulo o salapi, kundi sa pagtanaw ng buong mundo na minsan ang isang katulong ay naging tagapagligtas at higit pa roon naging haligi ng isang mas mabuting kinabukasan. Makalipas ang 5 taon mula nang unang magtama ang landas ni Leah at Sebastian,
Tila higit pa sa isang simpleng kwento ng paglilingkod at pagkakaibigan ang kanilang pinagsaluhan. Sa bawat pagsubok na nalampasan nila, mula sa banta ng pagkakanulo, panganib sa buhay, hanggang sa mga tahimik ngunit mabibigat na luha ng paghihiwalay, nabuo ang isang ugnayang hindi na kayang paghiwalayin ng oras, distansya o taot. Ngayong taon, ginaganap ang ika-5 anibersaryo ng LIA Project na pormal nang kinikilala bilang isa sa mga pangunahing organisasyong panlipunan sa bansa. Dumalo sa selebrasyon ang mga donor, lokal na opisyal at ilan sa mga unang batch ng scholars. Nakalinya ang mga bata sa gilid ng stage, bitbit ang mga plake ng pagkilala para sa kanilang mga guro at mentors. At nasa gitna si Lia, nakasuot ng simpleng pastel blue na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatirinta sa gilid. At sa kanyang mga mata ay ang liwanag ng isang babaeng dumaan sa impyerno, ngunit lumabas na dalisay. Tumayo si Sebastian sa entablado, bihis sa simpleng gray suit. Walang engrandeng aura, walang media circus. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang mga tauhan, sa piling ng mga batang minsang walang pangarap, ngunit ngayon ay may kinabukasan. Bago ang lahat, panimula ni Sebastian habang hawak ang mikropono. Nais kong sabihin, hindi ito araw ng kumpanya, hindi ito araw ng mga lider. Ito ay araw ng pagtanaw ng utang na loob. Sa isang tao na kung hindi dahil sa kanya, marahil ay wala tayong pandanda, wala tayong mga paaralan, wala akong buhay ngayon. Napatingin si Lia sa kanya at sa isang iglap, binalikan niya sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Ang sandaling pinilit niyang pigilan si Sebastian sa gate ng mansyon noon. Ang pagputok ng bomba sa sasakyang dapat sanay sasakyan nito. Ang gabing muntik siyang mawalan ng lakas ng loob habang isinusulat ang liham ng pamamaalam. At ang unang hapunan nilang dalawa na hindi bilang amo at katulong, kundi bilang magkaibigan. Ang taong ito, pagpapatuloy ni Sebastian, ay hindi lang matalino, hindi lang matatag, siya ay tapat. At sa mundo ng negosyo, iilan na lang ang may ganitong katangian. Kaya ngayong araw na ito, nais kong ipahayag sa inyong lahat ang isang bagay. Hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking natutong magmahal muli. Lumingon si Sebastian sa banda ng entablado at marahang itinuro si Lia Ramirez, ang babaeng minsang naglinis ng sahig ng mansyon ng aming pamilya. Ngayon ay may-ari ng kalahati ng puso ko. Halos mapahinga ng malalim ang buong crowd sa di inaasahang pahayag. Tumayo si Lia, nanginginig ang kamay, ngunit hindi na siya nagkunwaring hindi niya naramdaman ang kilig. Mabagal ang kanyang hakbang papunta sa gitna ng entablado kung saan hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan sumagot ngayon, bulong ni Sebastian. Pero gusto kong malaman mo na handa akong tumanda sa tabi ng isang babaeng pinili akong iligtas. Kahit wala akong maibalik sa kanya, hindi na kailangan pa ng sagot. Sa mga matang nangusap at sa yakap na sumunod, alam ng lahat sa bulwagan, hindi ito eksena sa pelikula. Ito ay kwento ng dalawang taong pinagtugma ng pagkakataon, pinatibay ng pagtitiis, at pinagpala ng pag-ibig na hindi humingi ng kapalit. Pagtatapos ng seremonya, habang nakaupo sila sa gilid ng court, kung saan ginaganap ang outreach sports activity ng mga kabataan, tahimik na pinagmamasdan ni na Sebastian at Lia ang mga batang naglalaro. Naalala mo ba noon? Tanong ni Sebastian habang nakasandal sa bench. Yung una mong araw sa mansyon, tahimik ka lang, palaging nakayuko, tapot sa bawat utos ko. Napangiti si Lia. Paano ko makakalimutan? Takot ako noon kasi akala ko pare-pareho lang ang mga yayaman. Mga taong hindi marunong makinig. At ngayon, tanong ni Sebastian, lumilingon sa kanya. Ngayon, may isa akong napatunayan. Hindi lahat ng mayayaman ay mapagmataas. At hindi lahat ng katulong ay mananatiling tagasilbi. May mga pagkakataong ang dating tagapunas ng alikabok ay siya ring magpapalinaw ng pananaw ng isang bilyonaryo. Hindi na nagsalita si Sebastian. Inabot niya ang kamay ni Lia at marahang pinisil. Kinabukasan, inilathala sa pahayagan ang larawan ni Lia at Sebastian sa entablado.
Walang engrandeng pahayag, walang press release, isang simpleng caption lamang. Ang puso ng paglilingkod. Sa loob ng bagong tahanang itinayo ni Sebastian sa isang simpleng barangay sa Laguna, kung saan sila ay lumipat makalipas ang isang taon, makikita ang simpleng buhay nilang dalawa. Si Leah, nagtuturo sa libreng reading center sa harap ng bahay tuwing hapon. Si Sebastian, nagtatanim sa maliit na gulayan sa likod ng bakuran. Isang araw, may batang naglaro sa harap ng bahay nila. Napatingin si Leah sa kanya, at sa pagkakaakbay ni Sebastian sa balikat niya, nasambit niya ang isang linyang bumalot sa lahat ng pinagdaanan nila. Kung ibabalik ang panahon, papayag pa rin akong maging katulong, basta't ikaw pa rin ang amo. Ngumiti si Sebastian. Ngayon, wala nang amo o tauhan. Tayo na lang at ang mundong pinili nating buuin. At sa ilalim ng hapon na payapa, sa pagitan ng tahimik na halakhakan at pawisang batang umaambag ng ngiti sa paligid, doon natapos ang kwento. Hindi sa iisang yugto, kundi sa simula ng mas malalim pang buhay, kung saan ang gantimpala ay hindi yaman, kundi ang mismong pagkakabuo ng puso ng bawat isa.